Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 23. Hindi ako sumisira ng mga binibitawan kong pangako. Legit yun. Never pa akong binigo ng taong ito. Mas marami pa itong nagagawa para sa akin kaysa sa mga gulang ko. See, hindi ko mapigil maikumpara dahil obvious na mas pinapahalagan pa ako ng ibang tao kaysa sa mga magulang ko. Oo naman. Wait nga, nasan ka ba ngayon? Nandito ako sa kanto ng street na inuupahan kong bahay. Lalakad-lakad lang naman para maging pamilyar ako sa new environment ko. Don't talk to a stranger. Hala siya, uy. Anong tingin mo sa akin? Bata? Natawang ani ko rito. Baka kasi gumana yung pagiging isip bata mo eh. Baka bigyan ka lang ng candy, sumama ka na. Gago ka talaga? Pikon din talaga agad ako. Natanaw ko ang park. Pumasok ako roon. May mga nagja-jogging dito. Hindi kasi mainit dahil sa mga nagtataasang puno. Nandito na ako sa park. Ang ganda rito. Malinis kasi at hindi marami ang tao. Ingat ha, baka mabundol ka dyan. Malabo yun. Wala rin naman silang mabubudol sa akin eh. Naupo ako sa bench. Saka ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan dito. Miss agad ako ng loko. Ang tagal nakipagkwentuhan eh. Narinig ko nga ang sigaw ng galit nitong nanay na hinihintay pala siya na may lakad sila. Pero dahil kausap ako, nakalimutan nito ang lakad na yon. Kaya talagang ayaw ako ng parents nito na maging kaibigan ni John. Bad influence raw ako. Hindi nila alam ang buti-buti kong kaibigan. Nang ibaba ko ang tawag, ay ibinulsa ko muna ang cellphone ko, saka iginala ang tingin sa paligid. Malamig dito dahil na rin sa nagtataasang puno. May mga nakaagaw ng atensyon ko habang nagmamasid, ang lalaking parang bagong dating lang doon. May hawak na towel at bottled water. Nagsimula itong mag-stretching. Nag-akma na siyang magja-jogging ay natigilan siya nang magtama ang aming paningin. Agad akong kumaway rito. Soon to be brother-in-law, kaway ko rito. Napangiti ito sa itinawag ko rito. Humakbang ito palapit sa akin. Claudette? Hindi na ito nagja-jogging. Naupo ito sa bench na kinauupuan ko. Nasaan si Mary? Sumama sa parents nyo. Nagpaalam din ako magja-jogging muna. Ready ka na ba? Well, nakapagpa-reserve na ako ng place. Yung first plan ko ay medyo nagkaroon ng problema. Kaya lumipat ako ng restaurant at pinareserve yon. Bukod sa dadalhin ko si Mary roon, ano pang gagawin ko? Well, wala naman. Dahil may tao rin akong initusan na asikasuhin yon personally. Excited ako para sa inyo. Thanks, Claudette. Matagal ko ng plano to eh. Yung pag-ibig na nadarama ko sa kapatid mo ay nag-uumapaw. Ang dami naming pinagdaanan para ipaglaban ang relasyon naming dalawa. Ito na yung time na nakikita ko para mag-propose sa kanya at iharap siya sa dambana. Masaya ako sa nakikita ko na masaya kayo ni Mary. Damang-dama ko ang sincerity mo sa kanya. Alagaan mo siya. Bilin ko sa lalaki. Iyon ang tiyak kong maipapangako sa'yo. Aalagaan ko ang kakambal mo. Siya ang priority ko. At pasasayahin ko siya. Mamahalin at bibigyan ko siya ng maayos na buhay. That's good. Napakabuti ng puso ni Meredith. Hindi man ako minahal ng parents namin. Mahal naman niya ako. Wala ako rito kung hindi ako kinukumbinsi na lumuwas at dito hanapin ang opportunity. Napakabuti ng puso niya. Baka sa mukha nito ang contentment kung purihin ito ang kakambal ko'y
Damang-dama ko talaga kung gaano rin ito ka-bless at ka-thankful na mayroong Meredith sa buhay nito. Pareho tuloy kaming nangiti sa isa't isa. Ano nga pala ang plano mo? May bakante sa company ko baka gusto mong mag-apply. Talaga? Nakapag-work naman ako sa office lalo na isa akong part-time sa isang construction company. Perfect. Ibigay mo sa akin ang resume mo. Ako na ang magpapasa. Hindi na, ako na lang. Ayaw kong masabihan na may backer. Mag-a-apply ako ng maayos. Kung hindi matanggap, ay hahanap ng iba. Pwede naman ako ang tumulong Gusto kong makapasok dahil nakita ng mga interviewer na deserve ko yung posisyon. Hindi yung nakapasok ako dahil yung boss ang nag-abot ng resume. Napatango naman ito. Well, for sure, kayang-kaya mo naman Ikaw ang bahala. Pero, pwede kitang sunduin sa apartment mo at isabay papuntang office. Mabilis akong umiling. Ibigay mo na lamang yung address tapos ako na ang pupunta para masanay ako sa pagko-commute. Hindi ka pa nag-yes sa mga offer ko. Napakamot ito sa ulo na ikinatawa ko. Sorry naman. Pinalaki kasi ako ng lola at ng mga relatives ko na kapag kaya ko naman, huwag ko nang ihingi ng tulong sa iba. Wow! Amazing! Puri nito sa akin. Nang tumunog ang phone ko, ay sabay kaming napatingin doon. Boyfriend mo? Tudyo niya sa akin. Bahagyang binangga ang balikat ko. Kaya naman, bilang tugon ay umiling ako. Hindi, best friend ko lang ito. Sinagot ko na ang tawag nito. Ni loudspeaker pa yon. Jan, hulaan mo kung sinong kasama ko. Ano ka ba naman, Claudette? Malay ko ba kung 3 lang naman ang kakilala mo dyan Dyan sa metro. Nanay mo, tatay mo, at si Meredith. Malabong magulang mo. Dahil pupusta ako kahit 2 segundo, hindi ka tatagal sa tabi nila. Kaya si Meredith akala ko ba malay mo? Pero hindi si Meredith ang kasama ko. Mag-hi ka. Utos ko kay Timothy. What's up, dude? Ani ni Tim sa kaibigan ko. Lalaki? Sino yan, Claudette? Alam kong sa exotic beauty mo ay may mga apam na nanguhumaling sa'yo. Nandito ka sa probinsya, pero ang bilis mo namang makahanap ng apam dyan. Gagi, boyfriend ni Mary to. Nandito ako sa park, tapos nakita ko na nagja-jogging. Yun, kasama ko ngayon. Pinag-uusapan namin yung proposal na gagawin niya. Really? Parang hindi naniniwala ang lalaki. Kaya tinawanan ko. Kung ano-ano pa kasi ang sinasabi. May nalalaman pa itong apam. Wala nga akong pinapansin sa mga lalaking sumusubok noon Dude, it's me, Timothy Faulo. Pakilala ni Timothy. Meredith's boyfriend. Okay, Jan. Jan ang pangalan ko. Boyfriend ni Claudette. Hoy! Anong boyfriend? Sita ko rito. Nakuha pa nitong tumawa. Fake news naman ang sinasabi nito. Boyfriend? Claudette, lalaking kaibigan. Okay, gets ko na. Narinig ko pa ang pagbulong ni Jan sa kabilang linya. Bakit nga pala napatawag ka? May kulang pa bang bilin ang best friend ko sa akin? Wala naman, nakikipagkwentuhan lang ulit sana. Mamaya na lang. Baka pagalitan ka na naman ng nanay mo. Dali-dali ko na yung pinatay. Baka kasi humirit pa. Nang maibulsa ko, ay sinulyapan ko si Tim. Agad din namang napaatras dahil nakasili pa rin pala ito. Muntik pang magdikit ang labi namin. Buti na lang at alisto. Type ka nun? Nanunodyo na ani nito sa akin. Sino? Si Jan? Tropa ko yon. Team solid kaming 2. Sinwahan ko pa na magpatuloy nga yun Noon? Hindi kami talo noon. Gusto mo makipagpustahan? Umangat ang baba. Pati ang kilay nito na waring hinahamon ako nito. Oh, wala pa nga akong trabaho Anong ipupusta ko sa'yo? Tanong ko rito.
Totoo naman, wala akong kayang mawala sa mga bagay na meron ako ngayon dahil hindi ko pa afford. Ganito na lang, habaan natin ang duration ng pustahan hanggang end ng December. Kapag ka nag-confess sa'yo, yung dyan na yan, panalo ko. Kapag naman natapos ang taon na hindi nanliligaw o nagpapahangin man lamang yung kaibigan mo, panalo ka. Basic. Sure akong mananalo. Kaso nga, wala akong pampusta. Umiling pa ako. Kapag ka nanalo ka, bibigyan kita ng 100,000. 100,000 pesos. Of course, kapag naman nanalo ako, ano bang magandang ipagawa sa'yo? Waring nag-iisip pa ito. Aha, sasamahan mo kong mag-gym at mag-jogging dito. Grabe, hindi mo pa diretsahin na malusog ako. Natawa ito sa kapinisilang baba ko. Hindi naman masakit. Of course not. Baka kasi kapag ka naghanda na kami ng wedding ni Mary, maisipan niyang sa bundok idaos ang kasal. Baka sa daan pa lang ay sumuko ka na. Excuse me? Matibay sa lakaran to, no? Saka, sobrang sanay kong maglakad ng malayo. At basic lang sa akin ang umakyat ng bundok. Saka for sure, wala akong time na mag-gym. Itutulog ko na lamang sa bahay. Biro lang. Basta kung manalo ka, may 100,000 ka sa akin. Kapag ka ako naman ang nanalo, it's either bibigyan mo ko ng 100,000 or pag-iisipan ko pa yung, hala, hindi patas yung ganun ah. Mariing tutol ko. O di, yung 100k na lamang. Sige pala, madali lang naman akong kausap eh. Yung or mo, pag-iisipan mo muna. Saka confident naman ako na ako ang mananalo eh. Good! Let's see kung manalo ka. Nakangising ani nito. Nagkibit balikat ako sa kasumandal. Sa Benz, may event na dadaluhan ang parents mo at si Mary mamayang gabi. Hindi ka ba sasama? La, kung si Mary lang ang kasama ko, go ako, pero hindi. Ayaw mo talaga sa parents mo? Wrong, Timothy. Sila ang may ayaw sa akin. Okay naman ako eh. Nalab ako ng kakambal ko. Yung love niya na yon ay sapat na sa akin. Paano kung this time gusto nilang ayusin ang relasyon ninyo? Hindi na. Too late. Noong bata pa ako, siguro pwede pa. Pero matanda na ako eh. Namulat na at nasanay na wala sila. Independent woman nga eh. Bakit ko pa isisiksik ang sarili ko kung kaya ko namang mahalin ang sarili ko? Iba pa rin ang pagmamahal ng magulang. Baka sa'yo iba. Yung akin, di naman nila ako mahal eh. Ay, biglang lumungkot ang atmosphere. Tara, libre na lamang kita ng ice cream. Talaga? Tumango ito at tumayo. Binitbit na nito ang towel na dala niya at yung bottled water niya. Agad naman akong sumunod. Libre we. Lumakad lang kami. Paikot sa mahabang plant box. Saka dinaanan ang mahigit 10 bench. Saka ko natanaw ang ice cream store na mukhang dinudumog dahil may pila pa. Masarap dyan. Curious na tanong ko rito. Oo naman, hinawakan nito ang siko ko at iginiya palampas sa pila. Hala ka, bakit tayo sisingit? Kilala ko ang may-ari. I don't care, basta pipila tayo. Ako naman ang humila sa kamay nito saka kami nagtungo sa pinakadulo ng pila. Huwag ugaliin yon, Mr. Paulo. Marami ang nagtsatsaga na pumila. Hindi ibig sabihin kilala mo ang owner ay sisingit ka na. Tignan mo yung mga bata oh. Willing silang maghintay at pumila ng maayos para sa ice cream nila. Ganun ka rin dapat. Ayun, nag-lecture na siya. Hinawakan niya ang buho ko at bahagyang ginulo. Sorry na. Si Mary kasi we. Nasanay akong palagi niyang ginagawa ang sumingit sa pila. Nagaya ko na. Naiiling na ani nito. Naku, bata pa lang ako. Itinuro na ni Lola ang simpleng rule sa pagpila. Kung ayaw mong nasisingitan, wag kang sisingit. Kasi
kung ano ang gawin mo ay siyang mangyayari sa'yo. Oo na, dahil dyan yung nasa cup na lamang ang bibilhin natin para marami na. Parang nagtubig tuloy ang bibig ko. Dahil sa sinabi nito, gusto ko ng ice cream. Iyong isa sa favorite ko na madalang kong bilhin. Ganon katipid ang sarili ko. Para lamang makaipon. Tinotoo naman ito. Dahil kami na ang nasa harap ng 2 cup, iyon ang in-order namin. Ito na rin ang nagbayad. Lalo't hindi ko afford. I mean, masyadong mahal para sa isang cup ng ice cream. Pero nang tikman ko, ay nauunawaan ko naman kung bakit, kasi masarap talaga. Favorite ni Mary yung chocolate flavor ice cream eh. Gets ko naman kung bakit favorite niya eh. Masarap. Tumango-tango pa ako. Hindi naman kasi ako tinatanong nito kung ano ang gusto kong flavor. Umorder lang muna siya at iniabot sa akin. Naglalakad kami nito habang kinakain ng ice cream. Minsan lang malibre kaya naman wala akong balak na sayangin ito. Saan ka pa pupunta after mo rito? Ani ni Tim. Uuwi na. Napatambay na ako. Nang matagal dito eh. Bukas na ulit ako mag-iikot. Ihahatid na kita. Sa parking lot na kami dumiretso. Angas ng sasakyan mo May ganito rin si Mary. Same kayo. Ano yon, couple car? Tudyo ko. Well, sabay naming binili. Ang cute naman. Siniyasat ko ang nakabitin na larawan ni Mary at Tim. Ang saya ng ngiti ng kakambal ko rito Papasa sa commercial ng toothpaste. Sa tuwing ngingiti siya, para akong kinakapo sa paghinga. In love na in love? Pero good naman yan eh. Sa ngiti lang ng kakambal ko, kakapusin na ng paghinga. Baka sa sobrang pagkapos ng paghinga mo, madedo ka, paalala ko rito. Natawa naman ito saka pinausad na ang sasakyan. You're so funny, Claudette. Walking clown ka ba? Piling ko, yung pagkapaniko ang mamimiss na mga taong naiwan ko sa San Agusta. Lalo na si lola ko, na minsan kinakabag sa katatawa. Wala namang kwento yung mga kwento at banat ko rito eh. Pero tawa pa rin siya ng tawa. Hindi lang sila makakamiss sa'yo. Ikaw rin, nararamdaman kong kahit na hindi pa matagal na naririto ka sa metro, dama kong mismo na rin agad sila. Hindi ko itatanggi, lalo na yung luto ni Lola na sinigang. Yung manginginig ka sa asim, di ako mamimiss ko yun. Hindi naman kasi ako marunong magluto eh. Para hindi mo mamiss, ipagluluto na lamang kita. Ite-text ko na lamang si Mary na puntahan tayo sa apartment mo. Pagkatapos ng event nila, para roon na rin kumain. Gagawin mo yon? Hindi ka busy? Hindi ba't kapag ka mayaman, wala na silang time sa, alam mo na, sa ibang bagay? Hindi lahat, Claudette. Ako nga, may pinapatakbo kong company at may time pa na mag-jogging sa ganitong lugar. Sadyang time management lang din at kung alam mong i-prioritize ang mahalagang bagay, makukuha mong bigyan kahit na kaunti yung mga gantong mahalaga. Saka hindi umiikot sa 4 na sulok ang office ko. Ang buhay ko, di mabuti, lalo na kapag mag-asawa na kayo ni Mary, kailangan mabalansi mo ang trabaho at pamilya mo. Of course, tugon nito na napangiti. Pansin ko sa lalaki na handa na nga talaga itong magpakasal. Yung ngiti pa lamang nito, yung ningning sa mga mata nito ay halatang nai-imagine na nito kung paano mag-alaga. Masaya ako para sa kanila. Tunay na galak para sa dalawa na natagpuan ang pag-ibig sa isa't isa. Hi Mary! Bati ko sa kapatid. Ka-video call ni Tim si Mary. Nagbibilin ang lalaki na pagkatapos ng event ay puntahan siya ni Meredith rito sa bahay ko. Clau! Kumaway pa ito sa akin. Ipagluluto ko kayo ng sinigang. Sunod ka rito. Okay, sige. Pagkatapos ng event ay pupunta agad ako dyan. Ipinakita pa ni Mary ang parents ko
naabala sa pakikipag-usap sa dalawang matanda. Nang magpaalam na ito, saka lang kami kumilos ni Tim para magtungo sa kusina. Ito para magluto. Habang ako naman ay parang kalikuti ng cellphone niya. Ang ganda ng cellphone nito. Halatang mamahalin. Nakiselfie pa nga ako. Nang malingunan ng lalaki ay ikinatawa nito. Huwag ka mag-alala, buburahin ko rin. Ang angas ng cellphone mo Nakaganda talaga. Bilib ako sa resulta na makakuha ko. Ang lakas makaganda eh. You are pretty, puring nito. Nako, dapat lang din. Kasi kung pangit ako, ibig sabihin pangit din si Mary. Pare-pareho kami ng pace. Umiiling-iling pa, saka muling ngumuso sa kamera. May pahawi-hawi pa ng mga buhok at pakindat-kindat habang kumukuha ng sariling larawan. You are right. Same pace na nga eh. Pero alam mo ba, napakadali sa akin na madistinguish kung sino si Meredith at kung sino si Claudette. Sinulyapan ko ito. Baka dahil mas maganda ang kutis ng kakambal ko kaysa sa akin? Talaga? Sige nga, hamon ko rito. Si Meredith hindi pala tawa yon. Hindi rin sobrang daldal. Panimula nito. Joker ako at madaldal, ganun ba? Medyo, tugon nito. Yun lang ang basihan mo? Nagsimula na itong maghiwa ng karning baboy. Naisisigang nito. Meron pa. Mainhin si Mary. Maligalig ka. Hindi ko alam kung maiinsulto ako o matatawa. Grabe naman to. Kung i-describe ako. Pero kung iyon nga, ang nakikita nito, ay hindi ko naman pwedeng kontrahin. Positive or negative ba ang pagiging maligalig ko? Curious na tanong ko rito. Positive 100%. Nakahinga ako ng maluwag. At least, hindi nakaka-turn off sa tao ang pagiging maligalig ko. Ayun! Ayos yun. Saka muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nga pala, huwag kang mag-alala. Buburahin ko rin itong mga picture na ito. Baka kasi magka-virus itong cellphone mo dahil sa mukha ko eh. It's okay. It's okay na magka-virus. Nanunulis na ang uso. I mean, okay lang na hindi mo naburahin. Yun ba? Akala ko naman naniniwala ka talagang virus ang mukha kong ito. Oo nga pala, hindi uso sa inyo ang selfie kasi wala man lang nakasave na picture nyo eh. O baka marami kang cellphone. Mukha kasing bago to eh. Hindi lang talaga kami mahilig mag-picture ni Mary. Nagsisimula na itong magluto. Pagkatapos ihanda ang lahat ng ingredients. Itinuto ko rito ang camera. Timmy smile. Tamang-tamang sumulyap ito. Pogi naman ang soon to be kuya ko. Ako dyan. Natatawang ani nito. Bigla yatang nahiya. Pogi, pinagtatawanan mo na ako. Ha? Nakakahiyang makita ng love ko eh. At ma-turn off sa akin. Nako, mas lalong mai-inlove sa'yo. Tignan mo ang pogi oh. Tumayo pa ako at lumapit dito. Ipinakita ang larawan nito na nakahawak sa handle ng lutuan. Ang isang kamay naman ay hawak ang sandok. Tapos nakatingin siya sa camera. Oh, wow. Papasang model oh. Biro nito. Well, sasang-ayon ako dyan. Pang-model. Pang-model nga. Kunin mo akong tauhan kahit tagapaypay lang ha. Ayaw mo, manager? Nako, okay na ako ron sa pagiging tagapaypay mo. You know what? Minsan na rin may nag-offer sa akin na maging modelo eh. Alam mo kung sino ang unang tumutol? Sino? Si Meredith. Ayaw niya raw akong makitang nakatopless at pinagnanasahan ng ibang babae. Naiiling na ani nito. Well, understandable. Selosa ba ang kapatid ko? Not really. Maunawain si Meredith. Sobra. Saka, kung mahal mo, hindi mo bibigyan ng dahilan para magselos at mag-doubt sa feelings mo para sa kanya. Yan ang mindset. Good job ka dyan. Iniangat ko pa ang kamay para makipag-high five rito. Binitiwan naman ito ang hawak na sandok para lang makipag-high five sa akin. At dito na po nagtatapos ang chapter 23 ng aking kwento.
Muli po, maraming salamat po and God bless all.